Sa panahon ngayon, maraming tao ang nahuhumaling sa mabilisang solusyon para pumayat. Isa na rito ang paggamit ng slimming pills. Pero, alam mo ba na may dala itong mga panganib? Maraming produkto ang hindi aprobado ng FDA at naglalaman ng mga sangkap na maaring magdulot ng heart palpitations, mataas na blood pressure, insomnia, kidney failure, liver damage, at stroke. Ayon sa mga eksperto, ang mga kemikal sa slimming pills ay maaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa katawan. Ang masaklap pa, hindi mo lubusang nalalaman ang side effect nito. Alam mo bang ang tamang solusyon sa pagpapapayat ay balanced diet, regular exercise at healthy lifestyle? Mabagal man ang ganitong proseso, pero sigurado namang ligtas at epektibo. Pahalagahan ang iyong kalusugan. Tandaan, ang pinakamahalagang yaman na maaari mong taglayin ay ang iyong kalusugan. At para mas maliwanagan tayo sa usaping slimming pills, makakasama natin ang General Physician na si Dr. Via Galban. Doktora, good morning and welcome po dito sa Kada Umaga. Good morning, Doc. Good morning, Miss Emma. Good Kamusta, morning po, Miss Doc? Diana. Okay naman, no? Very excited to be with the Kada Gang. Thank you. Doc, eto na. Ito Unang na. tanong, Oo. ano ba yung mga available na slimming pills na pwedeng mabili ng ating mga kada? That is actually a very interesting question. No? Kasi yung slimming pills, no, meron tayong mga drugs or prescription drugs no, that are sold in the market na may dumaan sa different studies ng mga pag-aaral, no, and it has undergone FDA approval, no. Ay nakikita natin na may effects ito. Those pills are actually pills for anti-diabetic medications, yung mga usual na slimming pills na nakikita natin, no. However, meron yung mga pills no, na on the market no, na hindi dumaan sa FDA approval, yung mga herbal, yung mga slimming tea, slimming pills, no. A lot of those no actually are also available on the market, no. But one of the things na palagi naming pinapaalalahanan sa ating mga pasyente no is that no, wag po tayong basta-basta mag-take no ng anything that is in the market, lalong-lalo na kapag wala pa pong mga pag-aaral ito or wala pang mga studies na nagpapatunay na epektibo siya or not. Yeah. Kasi ang nangyayari dahil sa kagustuhan nating pumayat agad, yung mabilisan ba na pagpayat, binibili na natin to. Tapos, Yes, syempre, may oo. mga nag-a-advertise din na Correct. effective and all. Pero ano ba yung pwedeng mangyari sa kanila? Ano bang risk Okay. ang pwedeng mangyari kapag tinake nila to? Lalo na hindi wala pa silang FDA approved. oo, Yes. parang it's herbal, it's tinuruin nila organic, natural, whatever man. Or yung iba naman, pang diabetes pala ang purpose ng Yes, medicine. oo. Tinake ng isang tao na gusto lang pumayat. Dok, baka mamaya. Yes, no? komplikasyon na Ano sila. pwedeng mangyari, Doc? Actually, no, sino bang hindi gustong pumayat? Oo naman. So, yeah, but a lot of side effects are actually seen doon sa mga napag-aralan ng mga drugs. No? Like for example, may mga drugs called semaglutide. Yun yung common right na, yung uso right now na ini-inject sa katawan. No? They have side effects no, such as nausea, no, pagsusuka, no, vomiting, or stomach pain, stomach problems, no? Those are just the milder symptoms, no? Especially kapag kunyari may mga karamdaman tayo that we had before. For example, nagkaroon tayo ng thyroid cancer or may thyroid cancer sa family. Medyo nakakasama po yung mga drugs such as semaglutide, no? Yung mga napag-aralan ng drugs kasi it can increase the risk. Or di kaya no, pancreatitis kasi what these drugs do no, is to increase yung production ng insulin nga sa katawan no kasi it's for diabetes Yeah, no. yeah, Doon naman no sa drugs na herbal no yung hindi mga napag-aralan, walang FDA approval no, yun yung nakakatakot kasi hindi pa siya napag-aralan no. So it can have any reaction in the body no. Some may nagko-complain na nasusuka no, but others na nagkakaroon ng liver problems no or internal organ problems na minsan mahirap nang solusyonan kasi hindi pa siya nga napag-aralan at hindi dumaan sa proseso ng approval from FDA.
paano malalaman ng mga kada? Halimbawa, nakabili na sila, nag-take na, ano yung mga signs and symptoms na may side effect na pala sa kanila? Akala nila, yes, pumapayat sila. Pero may kaakibat bang ibang sintomas Yeah. ito? Yeah, usually, no, yung apart from nabanggit natin, nausea, nausea, yung sinabi pagsusuka, niyo no, yung pananakit ng tiyan, no, meron ding mga nagkakaroon ng diarrhea, no. Another would be nagkakaroon ng panunuyo ng labi, no? Kasi minsan yung iba, especially yung mga herbal slimming pills, no, nakakatuyo siya, no? So, very dangerous siya kasi baka, no, ma-dehydrate tayo, no? Yung iba, Kulang sa nutrients na yung Yes, tao. Pero oo. Doc, ano ba yung magiging consequence bukod sa may symptoms na tayo dito, no? So alam na natin na may problem kasi it's not normal kung may tinitake ka lang, kahit man lang organic or herbal or whatever they believe that it will be natural for them and sa katawan nila. If may problema at hindi na-cure yun, ano ba yung pwedeng komplikasyon na mangyayari sa kanila? Is this fatal? Yeah, there are severe complications actually. Even doon sa mga prescribed na drugs na lalong-lalo na kapag hindi po tayo nagpa-consult sa doktor before taking these medications, no. Pinaka-severe po, no, pancreatitis, no. Nag-i-inflame yung pancreas natin, yung sa Tagalog ata it's called lapay, no. Yung nagpo-produce ng insulin sa katawan natin, no, para ma-process yung sugar, no. Minsan nagkakaroon siya ng inflammation which can be severe, no. Oh, wow. Okay. Another would be, no, the risk actually of having cancer, no, kasi may mga pag-aaral, no, na kapag ang isang tao ay may history of medullary carcinoma sa thyroid, no, pwedeng ma-increase yung risk niya. Especially kapag, no, hindi nababantayan or hindi prescribed ng doctor yung mga gamot na binibigay for slimming. So Doc, ano po ang safe? Yun na nga. Ito ang tanong di ba? Kasi is there any slimming medicine? Yeah. You know, kasi I will not limit to pills. Pills, Kasi yeah. iba-iba sila. Any slimming medicine or prone to slimming sa tao na safe para sa kanila? Ako actually, no, doon ako talaga sa lifestyle modification Yun nga eh. pa rin Ako din talaga, ganyan no. It's better to be safe than sorry, no. Wag po tayong mag-experiment, no. Ang lahat po ng gamot may pro, may cons po 'yan, no. So, for example, no, ang role kasi naming mga doktor, no, is to tell you what is good for you, no. Pwedeng sa kapitbahay natin, kapatid natin nag-work siya, pwede sa atin hindi, no. Ang Correct. role po namin is payuhan kayo kung anong pinaka-best na gamot for you, especially kapag may mga kaakibat na sakit. For example, diabetes, for example, obese ka na, no. So, tinitimpla namin kung anong pwedeng gamot ang pwedeng ibigay, no? Kasi minsan may mga taong may diabetes pero madaling pumayat or madaling mapababa yung blood sugar. Meron ding mga taong mas nahihirapan kasi may iba silang problem. So yun yung tinitimpla natin. But ang fail safe talaga na hindi ever nawawala ng effectivity is still looking after your diet and nutrition tsaka physical activity pa rin. Doon pa rin talaga. Wala namang overnight na inumin mo to, Wala. the next day payat ka na agad, Correct. di ba? Correct. Lifestyle talaga. It's a process. It's a process. Sabi nga. Dadaanan mo talaga yon, di ba? Like, share ko lang, ako, I cut sugar, di ba? Completely, 6 years na. So, hindi na ako tumataba kahit gusto ko. Gets mo? Pero my mom, minsan she takes slimming medicines. Pero, alam mo, My Miss, mom. Miss Diana, She still does. even if you take medicine, no, even if you just take medicine, minsan kapag hindi sumusunod yung diet mo, hindi pa rin Ganon siya pa magiging eh. effective. Kaya yan yan yung sinasabi ko eh. Kasi yung ibang tao, nagtitake ng pang-slimming na hindi naman sila naglo-lose ng weight. Hindi naman sila nag-shred ng weight, di ba? Yeah. Who are the candidates? Because some patients are not candidates for the one we are Yes. talking about, the diabetes. Yes. Is this only for diabetic people, pre-diabetic, or may mga nagtitake ng advantage po nito?
Actually, no, depende of course on your condition. No? Number one, yung pinaka tinitingnan talaga namin, yung may mga metabolic syndrome. It means meron ka ng diabetes, you are obese, no? Medyo malaki yung dito sa torso area mo. Yun, that's a good candidate actually for medications na for losing weight. Emma, hindi ikaw. Huwag ka. Yung Sabi mga ng katabi ganyan, ko pa. huwag. Perfect na na, huwag ka. Yun, no? Yan. So, bawal din yung ganyan, no, Doc? Yung parang Yes. self-exam tayo, parang, mukhang candidate ako for blah, blah, blah Pwede. medicine, no? Pwede Dr. Google. Google Doc nga Nakadelegate daw. po yan. Yeah. Bawal yan. So, need pa rin ng medical advice. No? Yun ang takeaway Agad-agad natin. bumibili. Kasi ang dami na ngayon, available anywhere. anywhere, yes. Even yung mga tea, Yun, Coffee, iba-iba na sila eh. coffee, Choose na whatever pills. Marami na man. yan. Anyway, dito naman tayo, Doc, magbabanggit kami ng mga iilang items. Sasabihin mo lang kung fake or fact. Ito yung mga bagay na pinaniniwalaan ng iba nating kada. Na minsan nga, ginagawa na nila eh. Oo. Diba? Ito, first one. ito, Doc, para Yes, sa'yo, para okay. yung Iangat mo lang, kung Doc, fake or Alright. fact. Alright. Ang slimming pills ay para lang sa mga obese na tao. Okay. I'll say this, Fake. no? Kasi, no, minsan, hindi ka nga obese, no? Your BMI is okay, no? Pero, may iba ka pang problema sa katawan. Your sugar is high, cholesterol is high. Hindi lamang po ang mga medyo malalaki, no? Or yung mga obese, yung nagkakaroon ng high cholesterol, no? So, interesting. oo, hindi po ibig sabihin na tayo ay payat, no, mababa na yung sugar natin. Although mas low yung risk natin, no, meron pa rin. So hindi lang po para sa obese yung mga medication natin for weight loss. Interesting. Next. Next. Ems. Hindi kailangan ng ehersisyo kung gumagamit ng slimming pills. Nako, isa pong malaking fake. Correct. malaking fake. Totoo yun. Isang malaking fake, no? Kasi your exercise will help you maintain your weight actually, no? Yeah, And true. dagdag pa ng diet. Yeah. Iniisip kasi na iba nating kada, ay nag-take na ako nito. Okay na siya. na. Oo, yeah. Parang siya nagagawa ng trabaho na yun. Pero hindi po. Hindi po yun ganon. Okay, next. Ligtas ang lahat ng slimming pills dahil nabibili ito maging sa mga tindahan. Alam nyo, yun po yung nakakatakot. Oo, that's nakakatakot. scary. And it's a big fake. Oo, talaga. Kasi there are slimming pills na hindi dumaan sa proseso ng approval, hindi din dumaan sa pag-aaral. So we don't know kung anong epekto niya sa True. katawan. Yeah. Delikado So, hindi yun. dahil nabibili po siya, no, ay safe na siya. Ito yung akala ng lahat, mayayari po sa kanila. Ang slimming pills ay nakakataba kapag ito ay tinigilan mo when you Ay, stop totoo taking yan. it. May ibang mga taong ganyan Yung iba thinking. parang, uy, parang nag-gain ako kasi nga, Tinigil na. Tinigil ko na kasi yung ano, char. That's excuse because hindi ka nag-diet talaga. Fake or No, no. fact? Fake or Actually, no, it depends. Oh, matiglaw. Okay. Oo, Mali pala tayo. It depends. Kasi actually, yung mga prescribed medications, for example, yung semaglutide, yung sinabi kong ini-inject, no, if you stop it, there are instances na babalik yung appetite, at saka minsan hindi na nakokontrol yung kinakain, no? So there is tendency talaga to go back to your previous weight, no? So important pa rin na suriin natin, no? And important talaga na with the slimming or the weight loss medication, no? Kasama pa rin yung Yung lifestyle change. Oo, kasi it will not only make the process easier, mas napapabilis pa yung proseso. It Yeah. will even help the medicine to be Yeah. more effective. And that's something I learned when I had cancer, na parang, bakit some people, they heal from this and some people don't? Yeah. Yung kung anong ginawa kong treatment. Kasi may mga ibang tao, hindi talaga disiplinado. Yeah. And that's the truth. Yes. Like, the patient, it's on the patient as well. The medicine is there for the symptoms, for what Exactly. you're feeling, pero yung root of the problem, nasa iyo yun. So Exactly. you have, yes, correct. Kailangan madisiplina. Anyway, Doc, ang sinabi mo kanina, lifestyle, parang you need to be careful kung ano talagang kinakain mo, di ba? Ano ba dapat ang mga kinakain? Baka meron kang last advice sa ating mga kada para Yes, yung no? mga gustong magpapayat dyan. Give us a verbal prescription of what to do in life. para Assignment, pumayat. yes ma'am. Assignment actually sa mga kada natin na nanonood, no? Search po natin ang Pinggang Pinoy because that will teach us what the proper
food and food groups yung dapat kinakain natin. But to give you a brief idea, no, yung Pinggang Pinoy gives you the portions, no, ng mga pagkain na kailangan natin kainin. Of course, no, kailangan pa rin natin sa katawan ng konting carbohydrates because it gives us energy. No? Yeah. Kailangan din natin ng protein sa katawan. No? So, half of your plate, no, is divided into your protein and carbohydrates. And then, yung next half is actually your vegetables. Doon pa rin natin kinukuha yung nutrition natin because like I always tell my patients, no, food is medicine. So, pangalagaan po natin ang ating I love diet. that. Yeah. Food is medicine. Thank you Doc. very much, Doc. Gusto ko magdagdag ng isang fake or Go! fact. Kasi Sige na nga, yan yung mga paniniwala, di ba, pag magpa-pageant, yung mga girls, hindi na yan nagra-rice. Oh, yeah. Kasi ang thinking nila, ang rice, nakakataba. So, nakakataba nga ba ang rice? Nakakadagdag nga ba siya ng weight? It depends. Okay. No? It depends pa rin. No? both, oh. Kasi, number one, no, the proper amount of carbohydrates will actually give you energy. Yeah. No? Kapag ang carbohydrates hindi nagagamit, hindi na process ng katawan, it turns into fat. No, so kailangan no, we eat carbohydrates but we also use the carbohydrates Be for active. energy. Be Oh. active, no. Kasi hindi naman tayo makakagawa ng gawaing natin ng daily activities if we don't have energy, and the best energy source actually is from your carbohydrates. At yung hindi pagkain, kasi akala ng iba nating kada, yung parang konti lang kakainin nila. Naging ganun ako, Doc, kasi dumating ako sa point na mali yung diet ko. So, hindi ako nag-slimming pills, pero yung pagkain ko, binawasan ko. Tapos, nahantong sa GERD. Right, yes, that's another problem. Oo, kasi Another problem, yes, your body or your stomach produces acid, Correct. no, pero wala siyang Wala siyang tinutunaw. itutunaw oo. doon. So, nandyan may lang mga siya. ganun kasing kada natin, hindi kakain, pero magte-take ng slimming pills. Yes. Even oo. worse. Oo, that's even Woo! worse. Another yeah. usapan din yan. Thank you, Doc. Basta ibahin na lang po ang lifestyle. Maraming salamat, Doc Via. Thank you for your time. Thank you, ma'am. At kung meron po bang dagdag katanungan ng mga kada natin, saan po ba kayo pwedeng makontak or mahanap? Actually, no, they can just message my Facebook account. No, it's Via Galban. No, and any questions po, no, I will be happy to entertain it, especially if it's about diet, lifestyle, no, and anything in between. Yeah. Thank you, Doc. We'll Salamat. make you kulit about nutrition all the time. Thank you for being on Kada Umaga. Mga Kanet 25, this is Diana Menez, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.